kababayan, alam ho natin na kahit na bare months na, meron pa rin mga panahon na umiinit. At alam nating mahirap at kuminsan mahal kumuha ng malinis na tubig pero sekrik. Meron tayong kababayan na nakadiskubre ng malinis na tubig at magbibigay ng murang tubig mala ATM. O, di ba? Nanggagaling sa makina, ika nga. Pero, dadating po sa inyo, nakabote. O, di ba? Paano yun? Paano yun? Ipapaliwanag yan ng ating panauhin na siyang nag-invento, nagpakalat nitong ATM water. Binabati natin. Good evening po, Mr. Teodolo Bergado, ang inventor ng ATM Bear Aqua. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo, Sekretary. Magandang gabi naman sa iyo, Ted. Gusto daw niyang tawagin natin siya Ted para huwag siya netizen. Paano ba ito? Kasi alam mo nyo, mga ako sabi, parang ATM daw lalabas tubig. Sabi ko ba? Ibang klase yun. Ano ba? Pwede nung paliwanag sa ating mga nanonood. Bali, i-correct ko lang po, Sekretary. Sige. Hindi lang ho bottled water ang lumalabas. Kung nakikita nyo yung regular na water stations, ganun din ho ang makinarya noon. Ganun. Ang ginawa ko, para maka-afford naman yung mga lower income, yung ATM ay ginawa kong maging self-service. Dahil kanya-kanya na lang sila. So, ibig sabihin, naging lower yung income nila, yung kanilang halaga. Dahil hindi na hinuhugasan ng empleyado ng water station ang galon. Kanya-kanya na silang dala ng galon. So sila may dala na silang sarili nilang lalagyan ng tubig, nilinis na nila, isasahod na lang. So yung halagang 40, naging 25 pesos na lang dito. So paano ho yun? May makina kayong... Coins operated ho. May coins. May dala silang coins. Anong mga coins? Piso o 5 piso? 5 piso. So yung yung water station, pwedeng mag-save ng empleyado. Ayun, nakikita natin ngayon sa TV. Nasa TV. So, nilalagay ho yung coins. Paano mo, Ted? Paliwanag nyo. Ganun po. Paghulog nila, ito naman ho, para sa piso lang yung cold water. So, yung pang isang inom, isang lagok. Nasa kanila na lang ho yun kung ano ang isahod nila, kung yung bote nila or plastic lang. Ayun. May glass. O kaya Coleman nila. Talagang ATM talaga to. So, tubig talaga ho ang lumalabas tubig pala. Tubig ang lumalabas. Ayun, hindi botelya, tubig talaga. Tubig talaga. Paano naman ho? Pagka magko-coins kayo, lalabas yung tubig, nakalagay din kung gaano karami. Ganun ba? Kahit ho malaki yung lalagyan nila, kung piso lang naman yung hinulog, kusang titigil ho yan dun sa halagang piso lang. Ayun. Ganun din po sa 5 pesos. Pag bumulog siya ng halagang 5 pesos, doon lang yon sa 1 gallon titigil. Gaano po karami ang mailulod? 5 piso, 10 piso? Ano po yung pinakamarami sa isang makina? Hanggat hinuhulugan ho, bibigyan kayo ng bibigyan. Kakarga. Pero ito pong hinuhulog nga, anong mga coins lang? Piso at 5? 5 piso. Yun lang. Dati ho, ginagamit ko yung bills, pero hindi bagay na itabi sa tubig. Nababasa ko yung bills. Diniscontinue ko yun. At malinis naman po itong lumalabas na yan dyan sa ATM na kung tawagin. So ito ay bottled water, kumbaga na pangmasa. Paano ho nyo naisipan ito? Mangyari ho, inano ko yung parang ibinasi ko doon sa, actually itong negosyong ito, ibinasi ko doon sa loob ng bahay namin. Ano ang pinaka-mahirap sa bahay natin? Ano ang pinaka-makonsumo? Bili kami ng tubig, samantalang pwede akong magtinda na lang. So, ganun ho. Nagtinda muna ako yung man-operated ho. Man-operated water station muna. Napupuna ko yung mga neighbor, medyo low income naman. Sila mismo, hindi nila kayang bumili. Pagkatapos mag-sweldo, bibili sila. Pagkatapos na yung sweldo, matagal-tagal na, hindi na nila afford. Doon na naman sila bibili sa direct tap sa sa water district. So, saan na ho tayo makakakita ng ganito? Marami na ho ba kayong naibenta? Kasi yung machine na yan siguro, binibenta nyo? Or may franchise ho ba yan? O paano? So, nationwide ho, mayroon na tayong mabuti. Luzon, Visayas, Mindanao ho, at mayroon na tayong nasa 88 ho na franchise. 88? 88 ho. Yan ho ay 1 year lang na operation. Ilan hong galon na yan ang nakukonsumo? Halimbawa sa isang araw o sa isang buwan? Sa ngayon ho? Averaging ho ng mga 1,000
liters ang one day na na-dispatch sa, Sa bawat station. Bawat station. So, ilan station na ho yan? 88? Ito, pero hindi naman sa akin yun. Franchise na ko yun. Yung company owner. Pero malaki na rin ang turnover yan. Paano ho kung may gusto at interesadong nanonood na makipagsosyo at makipag-franchise? Sino po ang dapat tawagin at ano ho ba ang kailangan sa franchise? Pwede yung tumawag sa amin, sa aming opisina. Oo. Na sa Taguig ko yun, 837-0103. Okay. Meron tayong cellphone na 920-503-8102. Okay. 920-503-8102. Ayan po yung automatic tubig machine, ATM, ni Ted Vergado. At yan po ang tatawagang numero at sila po ay handang, kung ibig nyong mag-ahente ng kanilang tubig, ay yan po ang tatawagan. Malaki ho ba ang kailangan puhunan para maging franchisee? Ranging from 120 po hanggang 500,000. Pwede nilang makaumpisa ng business na ganito. Pero napakadali pong makabalik ang kanilang investment. Oo, mukha nga ho. Naku, para ho sa ating mga manonood, maraming salamat sa inspirasyon ni Mang Ted. At kung gusto ho ninyong magkaroon ng negosyo at magkaroon ng kikitain mula po sa tubig, tawagan lang po at sulatan ang kanila pong address na ibinigay kanina at madali lang daw pong mabawi yung puhunan ninyo. Babalik ho kami. Maraming salamat, Mang Ted. Thank you. At sa balitang robot, si Commander Baderos ay nakadiskubre ng isang ATM na hindi naglalabas ng pera kung hindi tubig. Commander Baderos, mag-ingat ka dyan at baka ikaw ay makuryente, ha? Careful, careful. Insert. Isa sa pinakamagaling na imbensyon ng tao ay ang ATM sa mga bangko. Pero meron lang na-invento na ATM kung saan tubig ang lumalabas imbes na pera. At ito na ang automated tubig machine. Inimbento ito ni Ted Vergado. Sa kaunting barya, pwede ka nang makabili ng tubig mula sa makinang ito. Sa pagkabighani ko, kinapanayam ko na si Kuya Ted. Kuya Ted, saan magawa ang ATM? Nangyari ito sa mga electronics at saka mga matitibay na stainless. Hindi ba may kasamang kuryente yung tubig na lumalabas dyan? Gagamitan ng kuryente yung ilaw lang at saka yung paglabas ng tubig. Pero wala ang connection doon sa tubig mismo. May tao po ba sa loob ng makinang yan? Umamin na kayo. Walang tao. Fully automatic lang yun. Cold or hot water po ba ang lumalabas dyan? Depende kung saan nila hinulog yung pera nila. Kung doon sila humulog sa malamig, malamig din ibibigay sa kanila. Pwede rin bang mag-shower ako dito habang lumalabas yung tubig? Pwede rin siguro pero bawal. Pwede rin po bang ihulog dyan ang mga peklat ko sa rek? Kasing laki ng piso. Ay, hindi mo maihulog yan. Depende kung magkasya, isama mo na pati yung paa mo. Last question na po. Di ba po inventor kayo? Di po kayo invento ng mga sagot niyo sa tanong ko? Hindi, totoo yun. Hindi ako nakikipagbiro sa'yo. Napagod at nauuhaw ako sa dami ng tanong ko kay Mang Ted. Kaya nagdesisyon akong bumili ng tubig. Pero nang bumili ako, imbis na tubig ang lumabas, bumahan ng pera. Yippee! Nagising na lang ako sa katotohanan ng ganito ang gawin sa akin ni Mang Ted. Baderos! Pinapangungot ka! Gising na! Baderos! Salamat sa iyo, Mang Ted. Salamat rin sa tubig mo. At yan muna ang balitang robot. Ako si Commander Baderos para sa What's Up. At sa balitang ACDC naman, nandito ang baklitang walang bahay ng kagandahan. Sino pa nga ba yan? Kundi si Wallace.